We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si CJ Torida. Patay ang isang dalagita habang dalawang iba pa ang sugatan matapos pagbabirilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo sa Liloan, Cebu. Para sa detalye, narito ang report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Disdak. Nakatambay sa labas sa isang convenience store sa Liloan, Cebu ang mga kabatang ito kahapon ng madaling araw nang bigla silang magpulasan. Yan ay nang may dumating na lalaking naka-helmet na bigla na lang nagpaputok. Tatlo sa mga kabataan ang natamaan sa pamamaril. Dalawa sa kanila ay mga lalaki na edad 17 at 18 at isang 16 anyos na dalagita. Ang mga nasugatan, isa-isang tinulungan ng mga tao na nasa lugar at itinakbo sila sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, binawian ng buhay ang babaeng biktima. Sa inisyal na investigasyon ng Liloan Police Station, ang namaril na suspect ay bahagi ng isang grupong sakay ng 5 motorsiklo. Sa crime scene, naabot sa 18 empty shells at 2 slugs ang na-recover. Ongoing ato ang at pursuit para once na ma-identify na yun na mo ang isa yun ang mga perpetrators ani, pwede na ito masikop. Inaalam pa ang posibleng motibo ng krimen. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 11 anyos na batang lalaki matapos ilang beses maapakan at makaladkad pa ng alagang kalabaw sa barangay San Blas, Pilar, Capiz. Habang sakay siya ng kalabaw kasama ang kapatid, bigla raw itong tumakbo na tila nagalit. Kaya nahulog ang kapatid ng biktima. Sunod na nahulog ang biktima hanggang sa maapakan at makaladkad ng kalabaw. Nagtamon ng mga pasa at sugat sa mata at iba pang bahagi ng katawan ng biktima at nabali rin ang kanyang tadyang. Hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng biktima. Dahil sa insidente, ibinenta na ang kalabaw. Kung posibilidad dito lang, dati nakibot ang karabaw, ito ang rason niya nagurusasa. Ang posibilidad lang nga kasi may nakita na kabagay ang karabaw or bisa naglukan, ito ang rason niya nagurusasa sa giniguyo din ng bata. Nasunog ang isang plantasyon ng kawayan sa Bangi, Ilocos Norte. Pag-apula sa apoy, naging pahirapan dahil sa kawalan ng mapagkukunan ng tubig. Yan at iba pang insidente ng sunog sa bansa sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sumiklab ang sunog sa isang plantasyon ng kawayan sa Sitio Padaga, Barangay Payak sa bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil malayo ang lugar at walang mapagkukuhanan ng tubig. Nagsagawa rin ng Philippine Air Force ng heli bucket operations, kasalukuyan pag inaalam ang sanhi ng insidente. Sa Camarines Sur, tinupok ng apoy ang isang bahay sa bayan ng Pili. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa BFP, posibleng sa napabayang niluluto nagmula ang apoy. Wala namang naiulat ang nasaktan sa insidente at inaalam pa ng mga otoridad ang iniwang danyos ng insidente. Sa Tabaco City, Albay, isang dump truck naman ang biglang nagliyab. Ayon sa Tabaco City BFP, patungo sana sa bayan ng Bato, Camarines Sur ang truck na may karga na quarry materials na mangyari ang insidente. Inaalam pa ng otoridad ang dahilan ng pagliyab ng naturang dump truck.
Isa namang backhoe ang nagliyab din sa Ormoc City, Leyte. Nagkagulo ang mga trabahador ng isang construction site nang biglang nagliyab ang backhoe na ginagamit nila sa ginagawang kalsada sa Barangay Ipil. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog kung dulot ba ito ng pumutok na battery ng nasabing heavy equipment. Sa Tanawan City, Batangas, isang sunog din ang sumiklab sa isang residential area sa Barangay Trapiche 1. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang paglamon ng apoy sa ilang kabahayan sa lugar kung saan nasa 76 na pamilya ang apektado. Inaalam pa ng otoridad ang pinagmula ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kopya ng 6 months preventive suspension laban kay Cebu City Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal hinihintay pa ng DILG. Alamin natin ang update sa issue na ito sa live report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan? Since nananatiling normal ang sitwasyon dito sa Cebu City Hall, bunsod ng ipinalabas na kautosan ng Anti-Graft Office na nagpataw ng 180-day suspension sa masangkot na opisyal. Ayon sa DILG-7, hinihintay pa nila ang preventive suspension order mula sa Office of the Ombudsman. Ito ang magiging basehan nila pagsuspinde ng mga sangkot na opisyal. Ang sinampang kaso ay nag-ugat sa hindi pagpapasweldo sa 4 empleyado ng City Hall sa loob ng 10 buwan sa panayam sa telepono. Iginiit ni City Administrator Attorney Colin Russell, isa sa mga papatawan ng suspension. Magpapatuloy siya sa kanyang trabaho hanggang hindi pa niya hawak ang kautusan. Wala may affected. Continue ta sa ato ang mga trabaho nun diha, no? So dili na siya mahimong rason kay dili man gyud sana siya rason kay kung wala na siya, wala ka na hibaw, so wala gyud na. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kuhanan ng pahayag ang iba pang sangkot, subalit hindi sila humarap sa news team. Ikinagulat naman ng Vice Alcalde ang nasabing order ng Ombudsman. Sa oras na ipatupad ang suspension order, handa umano niyang gampanan ang responsibilidad na iiwan ni Mayor Rama. When we took our oath as Vice Mayor of the City of Cebu, one of the duties and obligations there is to function as Mayor in case of the incapacity, either temporary or permanent, of the Mayor. No? So of course, I am ready. We have to all be ready and we have to unite. Since nauna nang sinabi ni Mayor Mike Rama na wala siyang alam sa kasong isinampa ng 4 na mga empleyado na sa kasalukuyang hindi muna nag-report sa kanilang trabaho dahil umano sa harassment na kanilang natanggap. At yan ang latest mula dito sa Cebu City Hall, Ses. Maraming salamat Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Isang 24 anyos na binata sa San Nicolas, Ilocos Norte, kayang gayahin ang tunog at andar ng mga sasakyan. Naritong report. Hindi ito tunog makina, pero tunog na nagmumula sa panggagaya sa mga kinahihiligang sasakyan tuwing may car show at motor show ng 24 anyos na binata mula sa San Nicolas, Ilocos Norte. Siya si Joseph Francis Maceda Reyes III na binansagang human machine ng Ilocos Norte. Hindi siya nawawala sa mga car at motor show na patok tuwing fiesta. Kaya niyang gayahin ang mahigit 10 tunog ng mga sasakyan, mapakotse man o motorsiklo at maging mga bigating sports car. Hindi raw madali para kay Joseph Francis ang bawat palabas. Nakakapaos, masakit sa lalamunan at nakaka-pressure. Pero ang pagbibigay aliw sa mga tao ay kakaibang saya na ang dulot nito sa binansagang human machine. Nagbibigay po ako ng enjoyment po sa kanila. Yung parang entertainment kung tawagin. So yung ginagawa ko po yung para kahit papano malibang po yung tao sa ginagawa. Sadya nga namang kahanga-hanga ang kakaibang talento ni Joseph Francis. Maging tunog ng grass cutter at chainsaw ay kaya din niyang gayahin. Sa ngayon, may mga ilang tunog pa ng sasakyan ng pinag-aaralan ni Joseph Francis
na tiyak na aabangan ng kanyang mga tagahanga sa Ilocos Norte. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod, 9 anyos na may angking husay sa pagtugtog ng piano, unti-unti nang nakilala sa ibang bansa. At makalipas ang 35 years, nawawalang pulpit panels ng isang simbahan sa Boloon, Cebu, iuuwi na. Ang detalye ng mga balitang yan alamin sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang 29 anyos na rider matapos sumalpok sa poste ng kuryente ang minamanehong motorsiklo sa Bawan, Batangas. Nakaalerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 29 anyos na rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste ng kuryente alas 10 ng gabi noong Miyerkules sa Bawan, Batangas na pauwi na raw sana. Ayon sa pulisya, nasa impluwensya ng alak ang rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan at idineklarang dead on arrival sa ospital. Wala rin daw itong suot na helmet. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Iba yung pag-iingat po, lalo na po sa gabi sa ating pagmamaneho. Huwag na po tayo magmaneho kung tayo ay nasa impluwensya ng alak, nakainom, o may masamang pakiramdam. Tumagilid sa gilid ng expressway na sakop ng Barangay Trapiche sa Tanawan City ang police mobile na ito pasado alas 8 ng umaga noong Martes matapos salpukin ng isang pickup na nasa likuran nito. Ayon sa pulisya, paparada sana sa gilid ng expressway ang sasakyan ng pulisya para sa isasagawang police visibility at assistance nang mangyari ang insidente. Agad dinala sa ospital ang driver ng pickup na may iniinda raw sakit sa dibdib dahil sa pagsabog ng airbag. Ayon sa pulisya, wala naman nasaktan na sakay ng patrol car. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang driver ng pickup at ang pulisyang lulan ng patrol car. Hindi siguro napansin niya na nakablink na rin yung mobile. Kasi nasa gilid na siya yung mobile natin. Inabutan pa yung bandang likuran ng aming mobile. Yung takbo yata nung bumangga sa kanya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga residente sa Iloilo City na apektado ng kakulangan ng supply ng tubig bunsod ng epekto ng El Nino, umaapilang madaliin na ang simula ng water rationing sa lungsod. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula sa Iloilo City. Kim? Cecil, hindi na raw sapat ang supply ng tubig ng mga residente sa lungsod, kaya nananawagan ang mga ito sa LGU na pabilisin ang proseso sa pagbili ng tubig para matugunan na ang kakulangan ng supply nito sa lungsod. 2 linggo matapos isailalim sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa kakulangan ng supply ng tubig bunsod ng epekto ng El Nino, hindi pa rin nakakabili ng potable water ang LGU mula sa 2 water concessionaires na napili ng LGU sa isinagawa nitong emergency procurement process. Kaya ang mga residente nananawagan na pabilisin ang proseso ng pagbili ng tubig. Kaya mo lang ulat na mo ng tubig, lagi kabud lagi sa amon niya. Si Pablo alas 4 pa lang nga senior na ko yung nagkagwada pa ko tayo sa layo ya. Ayon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, may mga hinihintay pang dokumento mula sa Metro Pacific Iloilo Water at South Balibago Waterworks. Kapag nakompleto na ang mga kinakailangang dokumento, saka palang magbibigay ang LGU ng notice to proceed sa 2 water distributors para makapagrasyon na ng tubig sa mga apektadong residente. 6 ka water tankers, we are sang tankers nga 10 cubic meters, mga dagko ini siya. So that's 60,000 liters nga distribution equipment ang magalibot. Per day siya, sir. Per day. Sa Lunes, May 13, target na simula ng water rationing sa lungsod.
magiging prioridad ang 25 high at medium risk na barangay base sa Climate and Disaster Risk Assessment ng Iloilo City LGU. Idadagdag pa dito ang 13 barangays na apektado rin ng kakulangan sa supply ng tubig. Nasa 70% na apektadong mga barangay ang rarasyonan ng tubig ng South Balibago Waterworks, habang 30% naman ang bibigyan ng Metro Pacific Iloilo Water. Cecil, habang inaantabayanan ang pagsimula ng water rationing, hinihimok naman ng Iloilo City RMC ang mga apektadong barangay na gumawa ng sistema upang ang lahat ng mga residente ay makatatanggap ng rasyon na tubig. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. 4 na mga large flying fox na isang uri ng paniki na kabilang sa endangered species ang nahuli ng 5 lalaki sa Sitio Colong, Barangay Malagos, Davao City. Pero dahil bawal sa batas ang panghuhuli ng naturang hayop, hinuli ng otoridad ang mga lalaki. Ayon sa PNP, gumamit ng saranggola ang mga sospek na may taga at sinasabayan ang paglipad ng mga paniki. Sinampahan ng kaso ang mga sospek pero agad ding nakapagpiyansa. Ayon sa otoridad, malaki ang papel ng mga paniki bilang pollinators sa mga bulaklak at sa mga puno ng prutas upang mapanatili ang ecological balance. Ay mga study sa uban nasod nga naay mga cases nga ma-transmit ang ilang sakit sa ato ang sa mga tao. So sama ato example sa coronavirus. Mahigit 100 pamilya sa Barangay Minyan East sa Santa Barbara, Pangasinan ang umaasa sa bukal. Bukod sa panghugas ng pinggan, ito na rin ang ginagamit nilang inuming tubig. Mahina at halos wala nang lumalabas na tubig sa mga poso, kaya ang bukal ang takbuhan nila. Ayon sa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center, patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga river system sa Pangasinan, gaya ng Agno River, Sinukalan River ng Santa Barbara at Kayanga River ng San Fabian. Kaya pinaka-apektado rin ang mga sakahang umaasa sa tubig sa mga river system na ito. Yung mga Agno River natin, hindi naman natutuyuan lang yun. Dito lang sa upstream, mababa. Pero sa downstream, hindi naman natutuyuan yun. Isang 9 anyos na batang lalaki na tubong Bicol ang magulang, unti-unti nang nakikilala sa ibang bansa dahil sa galing sa pagtugtog ng piano. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Kahit may piring ang kanyang mga mata, tuloy sa pagtugtog ng piano ang 9 years old na si Brent Cataneo Amado. Ang kanyang talento, unti-unti na ring nakikilala sa iba't ibang bansa. Sa kanyang pagsali sa mga international competition, halos laging may naiuuwing medalya o pagkilala ang batang pianista. Kaya naging laman na rin siya ng mga pahayagan sa ibang bansa. Actually, wala naman masyadong nagbago. Mas nag-focus lang siya. Tapos medyo mas naging confident siya sa mga, like, kunwari performing in crowds, you know. So, mas naging siya. Kasi before, very shy type kasi siya eh. Kasagsagan ng pandemya nang magka-interes ang nooy 6 na taong gulang na si Brent sa pagtugtog ng piano. Kaya ang kanyang supportive parents, bumuo na rin ng routine para mas makapag-focus ito sa pag-iensayo sa kanyang piano lessons. I usually practice and taking lessons 2 to 3 times a week. There are days I don't like to practice because I am not inspired and motivated. Tubong Milaor Camarines Sur si Mommy Eileen at kasalukuyang nagtatrabaho sa Bahrain. Doon na rin ipinanganak at lumaki ang anak na si Brent. Kaya pawang international competitions ang kanyang sinasalihan. Sa buwan ng Mayo, naimbitahan naman si Brent na mag-perform sa isang malaking event sa New York City sa Estados Unidos. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod, 4 na pulpit panels na pagmamayari ng isang simbahan sa Bolhoon, Cebu na nawala sa loob ng 35 years, masisilayan ng muli. Ang detalye ng mga balitang yan alamin sa pagbabalik ng Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 70 anyos na lolo na nagtapos sa senior high school sa Apari, Cagayan, inspirasyon ng mga kapwa estudyante. Kilalanin natin siya sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ika nga nila, wala sa edad para matuto. Age is just a number. At yan ang pinatunayan ng 70 anyos na si Hilario Hibanes mula Apari, Cagayan. Nakatakda siyang magtapos ng senior high school sa May 30. Pero bakit nga ba nagbalik sa pagiging estudyante si Tatay Hilario? Dala ng kahirapan sa buhay, high school lamang ang natapos ni Tatay Hilario. Nakipagsapalaran sa buhay hanggang sa magkaroon ng pamilya. Pero isang araw, inalok siya na mag-aral sa ilalim ng alternative learning system sa Apari East National High School. So tuwang-tuwa talaga ako kay tatay kasi kapag pagka-enroll niya, gusto niya kaagad-agad, papasok na siya. Makikita mo talaga yung determinasyon niya. Ngunit batid ni Tatay Hilario na hindi siya nakaligtas sa pambubuli ng ilang tao habang pinagsasabay ang pag-aaral at paghahanap buhay para sa pamilya. Sa kabila nito, matyagang nag-aral si Tatay Hilario at kanyang pinili ang Agri-Fishery Arts, Food and Fish Processing. 5 profesional ang anak ni Tatay Hilario at isa ito sa nag-udyok sa kanyang makapag-aral muli at maging ehemplo sa mga nag-aaral na apo. Aminado siyang hamon ang makipagsabayan sa kasalukuyang henerasyon at modernisasyon pero nanaig ang pangarap na edukasyon. Dahil kung hindi nila ipagpatuloy na yan, paano nila sasabihin sa kanilang mga anak na ipagpatuloy niyo anak ang inyong pag-aaral kung sila mismo ay wala silang ginagawa para umunlad ang kanilang sarili. Plano raw na mag-enroll ng education si Tatay Hilario pagtungtong ng kolehiyo. Tunay na ang edad, hindi balakid sa pangarap. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nakaligtas ang Zamboanga Peninsula sa mga lubhang apektado ng El Nino, kabilang ang libu-libong magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Kaya 3,881 na benepisyaryo ang tatanggap ng tig 10,000 pisong cash assistance mula sa kaban ng gobyerno. Aabot sa mahigit 58 milyon pesos ang ibibigay para sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Namahagi rin ang DSWD ng cash assistance sa 10,000 namang beneficiaries ng AICS program. Sa kabila ng epekto ng init, tiniyak ng Task Force El Nino na sapat pa rin daw ang food supply tulad ng bigas hanggang sa third quarter ng taon. Binabantayan din ang Agri at Trade Departments ang presyo ng mga bilihin, lalo sa 270 na lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang naapektuhan. Aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang nasayang, nawala o hindi kinita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ilang minuto na lang dadaong na sana sa Dumangas Port sa Iloilo ang isang ro-ro vessel mula sa Bacolod City hapon ng May 8. Ngunit sa halip na makadaong, 4 na oras na nakatigil sa dagat sa bahagi ng Barangay Bakay, Dumangas. Nasa 1.5 nautical miles mula sa pier matapos sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat. Sa investigasyon ng PCG, hindi natansya ng kapitan ang mababaw na bahagi ng dagat. Nagkataon din na low tide noon. Sa tulong ng isang sister ship nito at isang tugboat, nahilang barko papunta sa pier. Nakababa mula sa barko ang 161 na pasahero na nasa maayos ng kalagayan. Wala pang pahayag ang kumpanyang may-ari ng barko kaugnay sa insidente. Ang atong kapitan sir, medyo na miscalculate niya ang area and nadugangan ni sir sa mabaskog nga current ng tubig. Amo ni siya sir ang kabangdangan kung aground o nasadsad ang ining barko.
Mga kapuso, nawala na ang namamataang cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin yan, wala nang banta na magkakaroon ng low pressure area malapit sa Mindanao. Sa kabila niyan, may frontal system na posible pa ring magdala ng pag-uulan sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Cagayan. Ayon sa Pag-asa, easterlies naman ang patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Palawan, Central at Eastern Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilan pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Isang lalaki sa bayan ng Balatan, Camarines Sur, kalaboso matapos makuhanan ng mahigit 400,000 pesos na halaga ng shabu, habang isang drug den naman sa bayan ng Paracale, Camarines Norte, sinalakay ng PIDEA. 3 katao arestado. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Arestado ang isang 39 anyos na lalaki sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa bayan ng Balatan, Camarines Sur. Nakuha sa sospek ang 61 gramo ng hinihinalang shabu na nasa mahigit 400,000 pesos ang tinatayang halaga. Ayon sa PIDEA Camarines Sur, una nang naaresto ang naturang sospek sa kasong illegal possession of firearms. After nakapag-bail siya sa kinakaharap niyang kaso for firearms, siya naman po yung naging supplier ng illegal drugs dito sa Balatan. So take note, Balatan is a drug-cleared municipality. So this is our way of sustaining the municipality as drug-cleared. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng PIDEA Camarines Sur sa impormasyon na posibleng nagdadala rin ng illegal na droga ang sospek sa iba pang lugar sa probinsya. Sa bayan ng Paracale, Camarines Norte, nasa 48,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa pagsalakay ng PIDEA Camarines Norte sa isang drug den sa lugar. Naaresto sa operasyon ang 3 lalaki na naaktuhan ng mga otoridad na gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga naturang individual habang inihahanda na rin ang mga kasong isasampa laban sa mga ito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang 35 taon, ibabalik na sa Bolhoon Church ang 4 sa nawawalang pulpit panels. Ayon sa pahayag ng National Museum of the Philippines, inaprubahan ng kanilang Board of Trustees ang rekomendasyon na ibalik ang panel sa Bolhoon Church. Kung matatandaan, nanawagan ang Simbahang Katolika at ang Cebu Provincial LGU na isauli ang pulpit panels matapos nila ito makita na kasamang i-display sa NMP. Ikinatuwa ng Simbahan at Bolhoon LGU ang naging desisyon ng NMP. Ang mga panels na napunta sa pangangalaga ng museum ay pagmamay-ari ng Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Santissima Parish Church. Huli itong nakita noong 1989. Ang Bolhoon Church Complex ay tinaguriang National Cultural Treasure at isinusulong din ito bilang UNESCO World Heritage Inscription. Malipayon niya, mabalik na sa buluon ng pulpit panels. A test of faith and gidugid sa mahal na biring ng atong pangadji. So atong kanong yun, atong strengthen mo ba ang atong relationship sa Ginoo? Such gesture of the National Museum proves a lot of things, no? And good things as well. Una, it's not only recognizing the rightful claim of Bolhoon as the rightful owner, but it is also a duly recognition of the voice of the community in their pursuit for the valorization and the management and the protection of their own cultural assets. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.